Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Natalakayan tungkol sa ating kalusugan ang napapakinggan, napapanood at kasama niyo po Cheska San Diego, Bobadilla. Pag-uusapan natin ang iba't ibang bahagi ng katawan pero focus tayo ngayon sa ating atay. Yan ang ating pag-uusapan at kung may mga katanungan po kayo, may hotline number tayong gagamitin 091-888-88693 at pwede rin kayong mag-message una sa akin, pangalawa sa ating doktor, pangatlo ay sa mismong Facebook page po ng MX3 Natural Supplements. Sila po yung katuwang natin sa talakayan ngayong gabi. Hanapin nyo rin po ako, Cheska San Diego Bobadilla sa social media, sa Facebook, sa YouTube at iba pong mga platforms. Hanapin nyo po ako at may Facebook Messenger account din ng ating medical doctor na kasama ngayon. I-welcome na natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hello, Miss Jess sa DZRH. Good evening all the way from Davao. Oo, may mga event, Pangungunahan Doc, no? ko ng bumati, batiin ko yung mga tumakbo na DMI staff kahapon dito sa Fun Run dito sa Davao. And this morning naman, batiin ko po yung success opening ng laboratory na kung tawagin ay SCDL, headed by their doctor, si Dr. Max. So, sana po maganda ang araw po ninyo. Ayan. Kasama natin si Doc na discussion para ibigay sa atin ang mga dagdag kaalaman. Iba't ibang bahagi ng katawan pinag-usapan natin dito, iba't ibang mga illnesses din, mga medical condition. At ngayon nakafocus tayo sa ating atay or liver. Tama ba, Doc? Opo, may dahilan. Kasi itong July, alam nyo, na-discover yung bakuna para sa hepatitis B ng isang doktor itong July. Okay. Kaya malaking tulong po ito sa mga tao na may ganitong problema.
Okay. Pero itong hepatitis na ito, Doc, matagal na itong sakit eh. May bakuna na ito, Doc? Or ngayon pa lang ba? Or hepatitis A yun? Matagal na ito. Kasi alam mo, maraming uri ng hepatitis. May A hanggang letter E na nga eh. A, B, C, D, E. Ganun. Pero ang hindi alam ng iba, akala nila pag hepa, puro virus lamang. Oo. Hindi may hepatitis din akong tawagin, chemical hepatitis. Okay. Yun yung mga umiinom ng alak, alam niyo na, o kaya may mga kinakain, o kaya iniinom na toxic sa liver. Damay na rin yung mga gamot na napakarami. Pwede ring mauwi yun sa hepatitis. Pero ngayon, Doc, magfo-focus tayo sa hepatitis A at saka B. Ito ba yung more common types? Alam mo kung bakit natin pinag-uusapan din ito. Ayon sa ating kagawaran ng pangkalusugan, nakakabahala, tumataas ang kaso ng hepatitis sa bansa. Marami dito na sa BPO, yung tinatawag nating call center business. Yung iba naman, estudyante. Yung estudyante, hepatitis A. Hindi ko sila masisi kasi isa rin ako dati sa kumakain sa bangketa ng tusok-tusok. Sinubo na ng iba, isasawsaw pa. Tapos susubo ulit, tapos isasawsaw pa. Ngayon, may nakita ako, stick na lang ang natitira, isasawsaw pa. Kasi didilaan. Ano ba yan? At saka dati ang pinoproblema lang natin, hindi natin alam yung hygiene aspect nun, Doc. At saka yung health hazard nun, Doc. Dati, ang problema mo lang, kapag inangat mo, nabawasan na yung yung fishball mo o yung squid ball mo, nabawasan na, ilulubog mo ulit, Doc, kasi gusto mo siyang kuhanin ulit. Nahulog sa loob. Sinusungkit mo, no? Until naging aware na tayo na ang tawag pala doon, double or multiple dipping. Doc, no? Kasi sinubo mo na, kinain mo na, tapos isasawsaw mo na naman. Tapos lahat kayo na bumili sa araw na yon, ganun ang ginawa. So, Doc, hepatitis A. Again, hepatitis A yung ating makukuha sa ganyan. So, ang tawag nila dyan, Doc, makukuha mo sa maruming pagkain. Hindi lamang sa pagkain. Ito, nakukuha rin sa taong may positibong hepatitis na yung laway niya ay maaaring ma-share niya sa iba. Kanina, kasi double dipping ka. Hindi lang. Ito pa, nagiinuman. Iisa lang ang tinidor. Okay, sa pulutan. Tutusok yan ng pulutan. Isusubo yung buong tinidor. Ilalagay uli doon sa sausawan. Kung ang pulutan nila, halimbawa, adobo, menubdo, etc. At lahat naman sila yun din sinusubo, isang tinidor. Pero yung tao na may laway, na may hepatitis A, mabilis niyang mailipat yon sa iba. Dahil ang transmission nito, direct contact from saliva and bodily fluids. Nako. Ngayon sa mga bumibili ng makeup, online na kasi ngayon pero sa mga department store at saka sa mga mall, dati, Doc, may sample pa, 'di ba? Na bahala kang mag-apply sa face mo. So dati to, Doc, ngayon kasi mas hygienic na may cotton buds na silang pinapagamit or parang pang-swab. Meron na ba? Oo. Yung lipstick, Doc. Dati, oo, nakikita ko. Nagsisharing ng lipstick. Kasi hindi mo alam kung sino na yung mga nagpahid nun sa labi nila. So, syempre, imposibleng walang lawa yun, Doc. Oo, grabe. Kaya nga napakataas ng insidente ng hepatitis A dito sa ating bansa, lalo na sa mga kabataan. Dahil nga dyan Okay. So, hygiene din, food preparation, food handling, yung nagiging challenge para maiwasan natin yung pagkalat ng hepatitis A, Doc. May nadagdag tayo. Nakita rin pala nila itong hepatitis A sa hilaw na oyster, yung talaba. Di ba, Doc, halos... Saka tahong. Halos hilaw naman talagang kakainin yun. Palagay ko dapat masanay na lang tayo. Ewan ko paano pero yung binibake na lang ng iba, nilalagyan ng konting keso, binibake na lang. Kasi yung hilaw na yan, hindi mo sure kahit na fresh, baka mamaya may dalang hepatitis A. Okay. Yun. Pero saan galing may yun, mabibigat Doc? na sintomas yan. It's a virus Alam mo naman ang virus, talamak yan sa ating kapaligiran.
Hindi natin alam kung bakit nagkaroon sila ng virus na yon, pero nasa kapaligiran natin yan. Okay. So ito, Doc, yung hepatitis A, ito ba yung uri ng hepatitis na sinasabi nilang once you acquired it, hindi na siya mawawala sa sistema mo or posible na maano mo siya, ma-overcome? Ganun ba ang tawag dun? Ma-outgrow, ma-overcome, or matalo ng immune system mo? Yung hepatitis B yan. Ang maganda sa hepatitis A, pwede mo itong ma-overcome. Pwede kang gumaling. Malunasan. Sa loob ng 1 buwan, yung iba 2 buwan, kung malas ka 3 buwan. Pero kaya na ng 1 buwan eh. Yung iba gumagaling na completely in 1 month. Okay. Dahil yung katawan lumalaban. Okay. Mabuti na yung meron tayong prevention at knowledge. Sabi ni Doc kanina, ang pagkakaroon ng HEPA A, thank God, ito pala ay nabibigyan ng lunas o maaari kang gumaling after some time, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, depende siguro sa iyong gagawin, sa gamutan at sa response ng katawan. Pero Doc, ano ba nararamdaman ng taong may HEPA A infection? Para kang may trangkaso na may halong paninilaw. Dilaw lahat. Dilaw ang kuko, dilaw ang palad. Oo. Dilaw din ang talukap ng mata o yung ilalim ng mata. Dilaw yung mga yan eh. Pati ihi, dilaw. Dilaw naman talaga yun. Or ano yun, mas madilaw ang ihi. Super dilaw. Parang parang orange na ang dating. Parang chesa na ang dating. Kung medyo maputi-puti ka pa, Doc, mahirap bang ma-determine kung naninilaw siya? Mas madali. Mahirap makita ang paninilaw sa maitim na tao. Okay. Sa maputing tao, madaling makita. Oo. Pero tayo, ng mga kayumangging Pilipino, ang tinitingnan namin dyan dito talaga yung ilalim ng mata, no? Yung tinatawag na conjunctiva. Oo. Yung pagkadilaw nito, kulay talaga eh. Mas darker kesa sa lemon eh. So talagang dilaw na dilaw. Ano yun, Doc? Di ba ang ating mata may pupil tayo, yan yung itim na bahagi, yun nasa gitna. Tapos yung itim na yun, napapaligiran ng brown. Yung iris. Okay. Tapos saka pa lang yung puti. Yan yung mismong naninilaw. Naninilaw yan. Dilaw talaga yan. Okay. Pero sila mismo, nagsasabi na ng sintomas nila, parang may kabag sila. Masakit yung tiyan nila sa kanang bahagi ng tiyan. Masakit yan. Tapos, pag ihi nila, medyo masakit din. Tapos yung ihi nila, dark. Yes, may dark yellow. Minsan, hindi lang yellow eh. Minsan parang kulay malabnaw na tsaa. Orange brown, parang ganun, Doc? Oo, yun. Natatakot na sila ron, no? Yan, ang mga senyales ng hepatitis A. Kailangan ma-recognize nila yon na meron sila. Kasi bihira naman ang nagpapatest sa hepatitis A. Although may laboratory test dito. Pero hindi naman dapat pandirihan. Hindi naman dapat pandirihan. Dahil after about a month na magaling na yung tao, ano naman na sila? Negative na for the virus. Maaga nilang naikonsulta sa doktor. Kasi alam mo naman ng Pinoy, parang, yung sakit ng tiyan, mawawala din yan. Baka nalipasan lang ako ng gutom, baka kinabag lang ako. So, gaano katagal, hindi mawawala yung sakit ng tiyan na to? Mas nagpo-progress ba siya? Hindi naman. Siguro mga 1 or 2 weeks maaaring masakit yung tiyan kasi namamaga yung atay. Okay. So may inflammation doon, no? Okay. Kabag din, magkakaroon ng kabag kasi nagkakaroon ng acidity. Pero yung tiyan naman, hindi naman kumbaga sa level 1 to 10, nasa level 5 lamang yung kirot ng tiyan. Hindi naman sobra na parang appendicitis. Oo. Or hindi rin siya, Doc, malayo din siya dun sa pain na nararamdaman kapag ikaw ay naga-hyperacidity. May malapit doon. Malapit doon. So para kang nangangasim na hindi mo maintindihan na pag tinuktok mo yung tiyan mo, parang tambol. Bloated ka talaga. Oo, bloated, may hangin talaga eh. So yan ang mga nararanasan ng mga taong may hepatitis A. So yung gamutan, Doc, magdedepende ba yan kung naidala mo agad sa doktor or medyo ang tagal na hepatitis A pala yung naalagaan mo pa? Yun naman ang kagandahan sa hepatitis A, no? Self-limiting siya, alam ng mga doktor ito. So usually ang treatment supportive lang. Kung nilalagnat, kontralagnat. Kung nangangasim, kontra pangangasim. Kung masakit ang tiyan, meron namang mga anti-spasmodic. Pero Doc, ito sabi mo nagagamot siya. So ibig sabihin, ano yun, oral medication ang binibigay? Oo,
Actually, ang maganda dyan ay mga bitamina, no? Gaya ng mga vitamin B complex, dahil maganda yon para sa atay. Dahil ibibigay naman yon for about a month lamang. So far, nakaka-recover ang mga pasyente with hepatitis A. Ba naman yung yung kamag-anak nitong A na to? So, hindi ka dapat nag-antibiotics kasi viral siya. Oo, hindi ka nga dapat mag-antiviral dito sa hepatitis A eh. Oo, kasi B complex lang pala, Doc, ang ibibigay. Oo no? Sapat na rin yun eh. Makaka-recover na kasi ang atay. Yun ang kagandahan ng atay eh. Okay. Nakaka-recover basta't pagpapahingahin mo siya. Yan. Sige, sa ating pagbabalik, yung B na ang ating pag-uusapan, anong kaibahan yan sa hepatitis A? Yung hepatitis B, ano naman ang mga sintomas niyan? At marami ding bang Pilipino ang nagkakaroon ng ganitong condition? Dahil ito pa lang po yung ating pinag-uusapan. So kung may mga tanong po kayo, i-PM nyo kami ni Dr. Edwin Bien. Doc, ano po yung inyong messenger account? Messenger po, pangalan ko na lang, Edwin A. Bien, B-I-E-N, no? Boy as in Bravo po yon. Or sa numero po ng ng MX3, yung 0918-8888-693. Mamaya talakayin natin paano makakatulong sa kanila yung MX3, assuming may problema rin sila sa atay. Okay. At sa ating pagbabalik, i-discuss natin yung mga tanong pa ninyo tungkol sa atay, lalo-lalo na kung mga sintomas pala ng hepatitis ang nararanasan na ninyo o ng mahal ninyo sa buhay. Kapartner po natin sa discussion ang MX3 Natural Supplements. Kasama nyo po Cheska San Diego Bobadilla, kasama ang ating medical doctor si Dr. Edwin Bien. Tayo po ay magbabalik. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tunik-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up! ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension.
balik tayo sa ating ikalawang bahagi na ng discussion. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, ang kapartner natin na medical doctor ay si Dr. Edwin Bien mula po sa DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3 Natural Supplements. Mamaya babanggitin natin yung ilang mga variants ng MX3. May capsule, may tsaa, may kape, at mamaya babanggitin po natin saan din yan available. Balikan lang natin si Dr. Edwin Bien dahil hepatitis ang ating pinag-uusapan. Kanina, first half ng ating discussion ay pinapaliwanag ni Doc yung HEPA A. So, dako na tayo, Doc, sa HEPA B. Parehas ba silang viral? Opo, parehas na viral ito. Mas mabalasik. Grabe yung term na yun, Oo. Ang hepatitis B. Nakakatakot, Doc, Oo. Talaga nakakatakot kasi, alam mo yung kanina, dinescribe ko yung HEPA A na para kang may trangkaso, na para kang taga-Saudi. Huwag magalit yung mga galing Saudi. Ito namang hepatitis B, parang ganun din, para kang galing din ng Saudi, pero para kang zombie. Dahil? Pag nangagat ka, ay grabe, makakahawa ka talaga. Kasi laway din, Doc. Laway din, pero hindi lamang laway. Para tong parang rabies Nasa dugo mo ito Okay. Ito yung sinasabi, Doc, na mag-iingat din dahil baka ang nasalin na dugo sa'yo. Di ba yung may mga blood transfusion, yung mga recipients? Oo. Pwedeng doon mo masalin. Kaya hindi sila allowed mag-donate ng dugo. Tama. At ito, yung sinasabing ang lifetime. Okay. Yung iba, nakakaraos kapag nakapagpabakuna, kamukha nung nakadiscovery nga ng bakuna, pero pangmatagalan ito, more than 6 months to a year. Ang Yung gamutan. iba, ang gamutan. Pagkatapos, sexually transmitted din ito, Chess. Naku, okay. So, husband to wife. Hindi lang husband to wife o wife to husband, mother to child. So, halimbawa yung nagbubuntis, Doc, si mommy, nagkaroon siya ng HEPA B. Ano yun, automatic, yung baby, mahahawa na rin kasi dugo siya, Doc. Opo, lumilipat. Kaya magandang binabakunahan nga si mami. Ito ang problema. Mayroong kondisyon na hepatitis B carrier. Okay. Wala kang sintomas, wala kang lagnat, wala kang paninilaw, pero nasa dugo mo. Nakuha mo sa ibang tao. Okay. Halimbawa, wag naman magalit na naman. Di si Mr. halimbawa, nag-abroad, pasado sa kanyang physical exam, okay naman, pero nakakuha ng hepatitis B doon sa abroad, pag-uwi kay Mrs., na-transfer kay Mrs., carrier na si Mrs., nagbuntis si Mrs., pwedeng pati baby. Sad naman, Doc, no? Oo, kaya maganda yung nagpapatesting nga. Pag magbubuntis, pati na rin yung mga nag-a-abroad, maganda rin nagpapatesting. Alam ko may testing sila before travel and after travel na rin. Oo. Ito bang mga ganito, whether hepatitis A or hepatitis B, walang ano dito, Doc, yung vaccination? Mayroon. Yun ang kagandahan, Yung iba, lumalapit sa akin, nagpapabakuna, positibo na sila. Okay. Nahawa na sila. So, syempre, mas maganda kung magpapabakuna ka, yung wala ka pa. Ano yun, Doc? Hindi na ba siya magiging effective kasi? Actually, true, no? Iba na ang itinuturok sa taong positibo ng hepatitis B. Hindi na bakuna. May mga pangturok na sa kanila, gaya ng mga immunoglobulin, yan. O antibodies, para panlaban ng atay nila. Iba naman yung preventive vaccine. Okay. So, sakaling sila ay, kumbaga, nabigla din, paano sila nakakuha ng ganito, Doc? Or may hinala sila saan nga nila nakuha or kanino nila nakuha? Ano ang unang mode of management sa ganyan? Well, kamukha nang nabanggit ko kanina, supportive muna, no? Yung mga kirot, lagnat, at saka mga sakit, tutulungan yon. Pangalawa, both A and B, ang supportive dyan is anything that will help the liver. So, tutulungan mo yung atay nila. Now, hindi pa rin epektibo yung mga antibiotic sa kanila kasi hindi naman to bacterial. There are some doctors who might prescribe antiviral for hepatitis B. Sometimes it works, sometimes it does not work. So, unlike A, na hindi na kailangan ng antiviral medications, ito, ina-administer talaga yan, Doc. Kailangan. Kailangan in many instances, but not in all instances, no? Depende kasi rin yan sa lifestyle ng tao. Baka mamaya, mayroon siyang kaakibat na diabetes, sakit sa puso,
tumor, kidney problem, mahihina ba yung kanilang katawan. So maaari mangailangan sila ng mga antiviral. Sabi mo, Dok, pwede silang bigyan ng antiviral medication or antiviral drugs. Ibig sabihin ba, mawawala din ito? Or sabi mo, forever na? So, ano yung nagagamot nung gamot? Well, ganito yan eh. Meron kaming tinatawag na hepatitis profile. Ibig sabihin, tinitingnan yung antigen, yung mismong chemical ng virus. Tapos tinitingnan din yung antibody. Sa dugo ito at tinitesting ito, tinitingnan kung may panlaban ka na. Tapos meron din silang tinatawag na hepatitis count. Binibilang mismo kung yung virus ay nanganganak sa loob ng katawan mo. May mga iba na 10,000 ang count, yung iba 5,000, yung iba 1,000. So binibilang ito sa laboratorio. Siyempre, mas mataas ang numero, ay mas marami doon na umiikot-ikot na virus sa katawan mo. Oo, kaya mataas ang incidence ng pagkalat ng hepatitis kasi ang taas din ng statistics ngayon yan, Dok, eh. Kahit sa hindi lang sakit na hepatitis ang pwede mo kasing makuha at maikalat, 'di ba? Marami pang iba, Dok. Opo, yung mga viral, mga immunodeficiency viruses. Oo. Opo, Mga ang taas HIV. ng kaso niyan. Ang taas ng kaso niyan, lalaki sa babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, yun, consider po ninyo na sexually transmitted ang hepatitis B. In fact, the truth is, wag po kayong magalit na naman, pero mas mataas ang kaso ng hepatitis B na sexually transmitted kaysa sa AIDS. Sakaling sila ay na-diagnose ng ganyan, hepatitis B, ano ang meron bang mas delikadong katunguhan sakaling hindi sila mag-seek ng treatment, Doc? Mayroon po at yan ang magiging topic natin para abangan nila sa susunod na episode natin sa Lunes, no? Mayroong mabigat na patutunguhan yan na hindi ninyo inaasahan at wag ninyong babaliwalain. Dito kasi sa Pilipinas, Dok, nababalitaan lang natin yung mga nagkakaroon na ng failure yung kanilang liver. Napakamahal daw niyan, Dok. Yung transplant. Ay, saan ka kukuha ng grabe yan eh. Hindi lahat ng hospital kaya yan. Pangalawa, kanino ka kukuha ng atay na ililipat sa'yo? Totoo. At syempre, bukod doon sa surgery, may mga kasunod na mga medication follow-up yan na aabot din po ng milyon na mas mahal pa sa kidney transplant. May mga gamot na pwede namang ibigay pero sabi nga ni Doc, mas mabalasik pala yung virus ng hepatitis B kesa sa hepatitis A. Doc, sabi mo kanina, nakukuha sa pagkain, nakukuha sa pagtatalik ng medyo pasawa. Alam mo yun, Doc, yung parang hindi nag-iingat. Hygiene, nakukuha din yan. Sa dugo, nakukuha din yan. Minsan, from mother to child, nakukuha din yan. So, Doc, sa tattoo. Naku, isa pa yan. Dami mga yan. Piercing, Doc, di ba? Piercing. Mga nagpapatattoo ng kilay. Naku. Paano natin iingatan yung sarili natin, Doc? Okay. Dumarami ang kaso siguro dahil sa lifestyle po natin. Maaaring ibang-iba yung lifestyle ng mga magulang at lolo natin sa probinsya na very simple po sila. Tayo kasi ay nakatira sa society na mabilis ang takbo, so yung kain natin pang mabilisan na rin. Yung iba nga wala pang sustansya. So ganito po. Unang-una, bago natin isubo o bago natin kainin, isipin natin kung ito ay malinis ang pagkakahanda, ang pagkakaprepara. So kung tayo ay kumakain sa mga karinderya o sa street food man, iingatan po natin, titingnan natin kung ito ay malinis. Kung hindi, iwasan na lang po natin. Yung pagkain ng mga hilaw, kung mahilig po tayo sa mga ganon, yung iba nga, kinilaw ang tawag nila, babawas-bawasan natin. Dahil hindi laging masustansya yun eh. Pangatlo, yung ating mga kubyertos, laging malinis. Kung tayo ay kakain sa isang public place, siguraduhin ding malinis yung ipapagamit sa atin. Minsan ang nagiging choice na lang natin yung plastic na lang para disposable. Okay din po yun. Ngayon, kung sakali man na nagpositibo tayo, maganda po na nagpapatingin tayo sa doktor dahil may mga gamot na maaaring ibigay sa atin. Sa mga nagpositibo naman doon sa B na mas matindi kaysa sa hepatitis A, iwas po tayo sa pagkakaroon ng pakikipagsiping, pakikipagtalik sa kung sino-sino na lamang yung tawag ni Miss Chess na casual sex dahil
siguro talagang maraming idudulot na sakit po yan sa atin eh. Mabuti na yung matuto tayo ng pagtitimpi. Matuto tayong maging loyal sa atin pong sariling asawa, sa ating kapartner. Dok, yung ating mga dentista nananawagan din sa ganyan kasi syempre may mga nag-i-install ng braces na hindi mga dentista. Syempre hindi yun safe, Dok, at wala silang pang sterilize. Doon talaga sa mga legitimate na dentist at saka hygienic practice. Oo. Hindi lang hepatitis ang maaari nyong makuha dyan, kundi talagang nagkakatanggalan pala ang mga ngipin, Dok, dahil hindi naman mga dentista ang nag-install ng braces. Opo, tama po. Kaya Wag basta-basta. mag-iingat po kayo sa ganyan. So, Doc, anything na yung diniscuss mo na pwedeng makapagsali ng laway, makapagsali ng dugo, body fluids, di ba? Diniscuss mo yan, ay pwedeng makapag-pose ng risk sa atin na makakuha ng hepatitis. So, anong mga vitamins ang pwedeng i-take bukod sa B-complex, Doc? Opo, alam naman natin na isa sa pinakamaganda na vitamin dahil may antimicrobial property sa merkado ngayon yung ating MX3. Opo, totoo yun. Pinag-aralan po nila talaga yun sa Canada, no? Nakita nila may 3 ingredient ito, yung alpha, yung beta, at saka gamma mangustin. Galing sa prutas po ito, yung balat ng mangustin. Tapos yung beta mangustin, component niya ng MX3 capsule, mayroong antimicrobial. Ibig sabihin, lumalaban po ito o tumutulong sa katawan natin para labanan yung mga mikrobyo kasama na yung viruses. Siyempre, kasama yung hepatitis. So kung tayo ay nagpositibo na, maganda, meron tayong bitamina gaya ng MX3. Kung wala naman, magandang prevention din po ito. So may kapsula tayo na MX3 500 mg, nasa lahat ng legitimate at mga butika sa ating kapaligiran, edi bili po kayo at subukan po ninyo araw-araw, inom kayo MX3 500 mg capsule. Okay. Para dun sa mga na-diagnose na ng hepatitis A or hepatitis B, narinig nila kanina, sinabi natin may yung MX3, mayroong capsule, mayroong kape, mayroong tsaa. Baka iniisip ng iba, Dok, makukuha ba yan pag dadamihan ko na lang, magtsatsaa ako ng magtsatsaa hanggang sa mahugasan. Dok, yung virus na yan. Yes and no. Okay po yun, nagkakape kayo at saka nagtsatsaa, no? Siyempre. Pero maganda kasi yung capsule natin, concentrated na 500 mg ang laman eh. Naalala niyo yung binanggit kong alpha, yung beta at saka gamma. Nandun po yun mismo sa kapsula, 500 mg yun. So pag ininom po ninyo yun ng once a day, kahit na 3 times a day pa nga eh, walang overdosage to at pwede nyong isabay kahit may mga maintenance kayo. Kasi prutas, galing siya sa prutas, Doc. Opo, yung balat ng mangustin. Yung iba sinasabi, kakain na lang ako ng mangustin. Pero ang kinakain niyo po, yung prutas eh, hindi yung balat eh. Nandun po kasi sa balat yung sustansya eh. Oo. So nagkakaroon siya ng potency na parang antiviral, Doc? Opo, antiviral, antibacterial, antifungal. Yun, marami pong maitutulong sa ating katawan. Plus, kumpleto yan ng bitamina rin eh, from A hanggang Z. So, nakakatulong din sa kalusugan ng atay. Lalo na pala doon sa mga may hepatitis B na kumbaga nasa sistema na nila yan. Dormant lang, di ba, Doc? Mas maganda na may ganito silang, pwede bang gawing maintenance yan? Tuloy-tuloy na lang sila uminom ng MX3 para hindi mag-activate yung hepatitis B nila, Doc? Opo, pwede nila. Kasi nga, kung nasa dugo mo na to, maganda meron ka ng maintenance para at least hindi ka basta-basta nakakahawa. No? Matapos mong mabakunahan, matapos ma-iniksyonan ka ng doktor mo, mag-MX3 capsule po kayo para safe. At saka para maiwasan nyo yung komplikasyon na pag-uusapan natin sa susunod na episode. Ayan. May teaser na si Doc. May kinalaman din yan sa ating liver. Opo. Teaser yan. Ayan. Sige, Doc. Si Dr. Edwin Biena ay may mga clinic location sa iba't ibang lugar. Doc, saan kanila pwedeng tawagan or i-message para sa detalye ng mga clinic schedule mo and locations? Message nyo na lang po ako. Manila-based po tayo. Bagamat nasa Davao ako ngayon, ang pangalan ko po sa Messenger ay Edwin A. Bien. Yung Bien po is Bravo, India, Echo, November. Sa YouTube, meron po, hanapin nyo lang Dr. Edwin Bien din. At kung sakali naman na kayo ay magagawin ng Quezon City, ng Parañaque at Makati, nandun po ang mga klinika ko. Sa MX3, kung may katanungan kayo, ang hanapin nyo yung website.
www.mx3ph.com. Ayun, nakasama po natin sa ating episode si Dr. Edwin Bien. Thank you, Doc, sa karagdagang mga kaalaman at saka yung reminders kasi lahat ng diniscuss mo, na-remind kaming lahat. Once again, Doc, maraming salamat Ninervyos yung iba, no? Ninervyos kasi, alam mo, guilty sa street food, guilty talaga sa maraming ibang diniscuss pa ni Doc. Maraming salamat, Doc. Salamat po. Magandang gabi. Po. Magandang gabi. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan. Kapartner po natin, si Dr. Edwin Bien, at kasama natin sa discussion ang MX3 Natural Supplements. Available po yan nationwide at available din po online sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada at sa marami pang ibang platforms. I-message nyo po sila anytime sa kanilang Facebook page para sa mga inquiries o kaya sa website mx3ph.com. Nakasama nyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala,